Ano ba talaga yung pagkakaiba ni PBBM at ni Sara Duterte? Well, matagal ko nang iniiwasan na sagutin to, no? Kasi alam mo na ang mangyayari kapag meron kang nabanggit na hindi favorable dun sa idol ng mga Duterte camp, alam mo na yung tatawagin ka nilang bayaran ka, may maleta ka, bangag ka, addict ka, well, lahat ng pwede nilang sabihin na hindi maganda. Eh kung medyo mahina yung sikmura mo o kung sensitive ka, baka hindi mo kayanin, 'di ba? Well, ganyan kasi madalas yung sagot ng trolls kapag wala na silang maayos na argumento eh. Pero sige, pag-usapan natin ito ng matino. Matino ha? Well, unang-una, magkaiba kasi sila ng position. Ferdinand Marcos Jr. is the President of the Republic. So, siya yung may direct burden ng national economy, ng foreign policies, ng agriculture, ng inflation, ng peace and order, ng disasters, ng jobs, ng investor confidence. Well, lahat ng national direction. While Sara Duterte is the Vice President. So meaning, magkaiba yung mandate nila. So hindi naman fair kung i-compare natin one-to-one yung powers nila, no? Pero mas fair kung ang i-compare natin yung leadership style nila, yung maturity, yung priorities nila, and yung behavior nila. So paano nga ba sila mag-handle ng power and conflict, no? Si President Bongbong Marcos ilang beses nang minak, ininsulto, tinawag na bangag, addict, weak leader, kung ano-ano pa. Actually, nadurog na yung buong pagkatao niya. Well, marami sa supporters niya at ordinaryong Pilipino, lalo na yung medyo mga konserbatibo, no, ang nakita na bastos na talaga at below the belt yung mga banat na iyon. Kasi it's not just personal, but it's actually an attack to the position as president. Pero ano yung ginawa ni PBBM in return? Hindi siya sumabay dun sa galit, dun sa sigawan. Hindi siya araw-araw na nagdadrama sa social media. Hindi din siya nakipag-away publicly. May natatandaan po ba kayo na nakipag-away siya? Instead, he largely stayed quiet and continued governing. So, agree ka man o hindi sa kanya, that is political restraint. Diba? Now, let's compare him to the other side, o sa kabilang side, kay Sara Duterte. So, instead of projecting unity as elected VP under the same ticket, kasi pareho silang unity, magkasama sila, it often appears that she is focused on conflict, positioning, and, future power alignment. So, yung tanong ng marami, kung vice president ka, dapat, di ba, part ka ng administration ticket, lalo, ano ba dapat yung role mo? So that's the question. Well, simple. Dapat tumulong ka sa national stability, dapat may constructive support ka, and then dapat kapag may disagreement, internal muna bago public demolition. Hindi yung sa'yo pa manggagaling yung fabricated stories at bawat bukas ng bibig mo ay paninira sa administration at sa president. Pero madalas kasi naririnig ng publiko sa kanya criticisms, attacks, accusations, tensions. Pero kapag vice president ka at araw-araw mong pinapahina yung sitting president, ang tanong ko sa inyo, sino ba yung tinatamaan dito? Well, hindi lang siya. Investor confidence, public trust, government cohesion, yung national stability, at syempre in the end yung taong bayan. Tandaan po natin yan. Ngayon about corruption and accountability naman tayo, no? Kasi ito yung laging pinag-uusapan. Well, kung may corruption evidence laban kay PBBM, dapat maimbestigahan at dapat ilabas yan. Lalo na ng mga nag-aakusa sa Duterte camp at ni Sara Duterte because she's the one claiming it. Kung may corruption evidence naman laban kay Sara, at meron talaga kasi meron nang impeachment proceedings sa ngayon, so dapat ay talagang maimbestigahan at harapin niya kasi binibigyan siya ng due process. Ganun lang naman kasimple yon. So, hindi dapat selective yung justice. Hindi dapat depende sa kung sino yung inaakusahan. Pero, kung kagaya ni VP Sara, malakas kang mag-akusa sa iba, dapat handa ka ring sumagot sa sariling issues na ibinabato sa'yo. Okay, lalo na sa corruption issues na ibinabato sa'yo. Because leadership requires accountability. Hindi lang basta outrage, not outrage only. So,
Ngayon, may tanong, si PBBM ba talaga ay nagtatrabaho? Kasi may nagsasabi, wala namang nangyayari sa Pilipinas. Palubog na yung Pilipinas. Pagdating ng 2028, wala ng Pilipinas. Words that we usually hear from his own vice president, 'di ba? Alam nyo, dahil dito, naisip ko na i-check, nagtatrabaho ba talaga to? So, eto nga, nung chinek ko yung record, well, bago ko sabihin sa inyo, gusto ko kayong balaan na huwag kayong basta naniniwala sa sinasabi ng ibang Duterte influencers o ng Duterte camp o yung pinapahayag mismo ni VP Sara na walang nangyayari sa administrasyon na to, hindi nagtatrabaho ang nakaupo, ang presidente, at papalubog yung Pilipinas. Because upon checking, meron namang infrastructure rollouts, may digitalization efforts, may foreign trips yung presidente na tied to investment pitches. While si VP Sara, maraming foreign trips, pero I don't know if may investment pitches ba yun or what's the reason behind the travels, no? And also, merong agricultural interventions, may transport initiatives, may economic recovery programs, at marami pa pong iba. So, know that yourself para alam ninyo na hindi kayo binubola o hindi sinasabi lang sa inyo. Alamin din po ninyo at matuto kayong tanggapin at i-appreciate yan. Huwag tayong porke galit, galit na. So, damay-damay na. Huwag ganun. So, perpekto ba itong nakaupong presidente? Siyempre hindi. Meron bang room for improvement? Siyempre marami rin. Pero, pag sinabi mong walang ginagawa, well, that is a lazy propaganda. Because, he is actually working. So, you should criticize accurately, not blindly, no? So, kung ako yung tatanungin, yung personal honest take ko talaga dito. But first, to be honest, hindi ako blind supporter ni PBBM, Because, although I admitted that in 2016 I supported FPRRD, but my vice president was Leni Robredo. In 2022, I supported full blast si Leni Robredo din. Magka-party kami. Magka-partido, political party. Okay? Pero alam nyo, nung nakita ko kung paano nilait, inatake si PBBM ng personal, yung minumura siya, minok, siniraan, tapos yung pinili niyang hindi lumubog sa level na yon, hindi siya pumatol. Naisip ko, nakakatulog pa kaya siya gabi-gabi doon sa ginagawa sa kanya. Parang kumbaga sa binabato ka, bugbog ka na. 'Di ba? So, nakuha niya yung respeto ko sa totoo lang. Kasi hindi niya pinatulan yung Duterte camp, hindi niya rin pinatulan si Sara Duterte. At doon ako napaisip, well, trabaho ba talaga yung inuuna ng taong ito? Kasi sabi nga niya, hindi naman mababago yung Pilipinas kung lalabanan niya yung galit na ipinapakita sa kanya, 'di ba? Mas kailangan ng bayan yung leader na nagtatrabaho para merong asenso yung bayan natin. At least, meron tayong kapupuntahan. Well, from what I observed, yes, he is working imperfectly, but he is working. Tanggapin man natin yan o hindi, but he is really working. Samantalang si Sara, sa tingin ng marami, parang mas nakafocus siya sa pagbuo ng narrative niya para sa 2028 kesa sa pag-maximize niya nung present role niya as Vice President. So parang politics of positioning, politics of grievance, and politics of future ambition, 'di ba? Pero alam nyo, yung tunay na leader, hindi inuuna yung susunod na eleksyon. Mas inuuna yung kasalukuyang bayan niya. Dapat lang naman talaga. So again, ano yung difference ni PBBM at ni Sara? Well, PBBM appears focused on governing under pressure, while Sara appears focused on power under pressure. And PBBM absorbs attacks and he keeps on moving, while Sara amplifies attacks while working for 2028. At syempre, sa panahon na kailangan ng bansa talaga ng trabaho, stability at national direction, mas kailangan natin yung leader na nagtatrabaho kesa sa leader na nangangampanya ng maaga. Because ambitions can wait. The Filipino people cannot.